Hello guys, what's up? It's Megan Jico and welcome to my channel. So for today's video, nakita niyo naman kung ano yung thumbnail natin. Magre-review tayo ng newest offering film ng Viva Films and Star Cinema. Siyempre, ito ay ang pagbabalik pelikula at reunion movie ng ex-couple na Josh Leah and Happy For You. Kaya tara, samahan niyo ako at sabihin ko sa inyo yung highlights, lahat-lahat guys. Lahat na makakaya ko dahil medyo bangag po tayo for today's video dahil kakauwi ko lang from the premiere night last night. So yeah, tara. So ayun na nga guys, no, nakapunta po tayo sa premiere night ng Unhappy For You. So here's the ticket para makita niyo guys. Ayan. So red carpet premiere po siya last night nung 6 p.m. po SM Mega Mall Cinema 3. So yeah, so meet Wancho and Zai. Yun, 'di ba? So may nakalagay dito ayan babasahin ko. Ano, masarap ba? Masakit ba? Dahil isa itong linya ni Wancho, so playing by Joshua Garcia, kay Zai. So ayun. Ayun na nga guys. Pag-usapan na natin, wag na tayo magpatupik-tupik pa, diretso na po tayo. So, itong movie na ito is directed by Peterson Vargas. And ito ay reunion movie nga after Block Z ng Josh Leah. So marami na nangyari and all that. At syempre alam naman natin, Happy For You, it talks about mag-ex. Nakita naman natin sa trailer to, no? So without any spoilers sa mga scenes doon. Which is nakita naman sa trailer na mag-ex sila tapos parang naghihigante itong si Wancho kay Zai dahil iniwan siya or nang iwan. So sino nga ba yung nang iwan? Sino nga ba yung iniwan? So malalaman natin yan, malalaman nyo guys kung panoorin nyo ang movie mamaya. Simula mamaya, no? Wednesday in all 210 cinemas. Okay. Kapag tatak Star Cinema, alam naman natin kung paano gumawa ng pelikula ang Star Cinema. Yes, it's a partnership with Viva Films, pero feeling ko lahat ng production and all that, Star Cinema yung gumawa. At parang hiniram lang si Julia Barreto because she's an Viva artist. So, kapag tatak Star Cinema, alam natin kung paano gawin or paano yung pagkakalapat ng pelikula, cinematography, and paano i-direct ni Peterson Vargas. Siyempre alam naman natin from a very successful blockbuster film ni Catherine Bernardo, A Very Good Girl. So dinirect niya po yun. So here comes another masterpiece of him na talaga namang kitang-kita mo talaga every detail ng pagkakadirect niya. Is napakaganda ng mga shots at malinis, pulido, no? Wala tayong makikita, bakit? Wala tayong nakikitang questionable sa when it comes sa transitions ng mga scenes at yung mga throwback moments nila ay pulido. Makikita mo na hindi ka, yung pagkakalapat ng mga scenes sa movie, hindi ka malilito at some point. Ayun. So, nasa na ba tayo? Ayun. So, kapag tatak Star Cinema, makikita nyo kung gaano gumawa ang Star Cinema. Ayun na talaga yung parang trademark ng Star Cinema. It goes to show na ang ganitong anong tawag dito, pagkakaluto ng pelikula makikita nyo dahil may puso, may kirot. Kasi mixed emotions siya guys. Mixed emotions of feelings ang mafe-feel nyo dito if you will watch the film, no? Alam naman natin, masasaktan tayo. Masasaktan tayo because of the pagkakahiwalay ng characters ni Zai and Wancho. Ang tanong bakit, 'di ba? Napuno ba yung isa? Magaling. Maganda yung performance nilang dalawa dito. In all fairness, nung napanood ko yung premiere night, marami po tayo mga scenes doon na talaga namang pinalakpakan ng mga Joshua fans, and Julia Barreto fans. Talagang hindi makakailang nagawa nila yung mga characters nila ng maayos at akmang-akma sa mga scenes na nakita natin. Ito pa, no? Meron akong mga scenes doon na parang, oh my God, bakit parang real talk? Bakit parang totoong nangyari sa kanilang dalawa? Ayaw naman natin talagang bigyan ng meaning. Pero kapag
napanood nyo yung movie, yung scenes doon, parang totoong nangyari sa Josh Lea talaga. You know what I'm thinking of? Yun. Parang ma mafe-feel nyo na ang movie, parang closure closure ito ng Josh Lea nung nag-break sila. Pero, yun yung mafe-feel nyo kasi very relatable sa breakup nila at parang may hugot yung dalawa. Pero hindi guys. Alam naman natin kung gaano ka-professional ang dalawang ito, 'di ba? So nakita natin o nakita ko kung gaano talaga kagaling ang dalawang ito where in fact ang dami nga talagang pumalakpak sa scenes ni Wancho and Zai noong confrontation scenes nila. Nung may sinabi si Wancho about Zai, I don't want to spoil anything. Gusto ko lang ibigyan ko yun ng hunger to watch it. Yun, pinalakpakan yun. And also yung kapag yung mga scenes naman ng dalawang ito, yung sa mga batuhan nila ng linya, na meron doon parang mala Vilma Santos and Christopher De Leon yung atake. Pero syempre, alam naman natin yung bar ng dalawang yun, di ba? Pero ganun yung pagkakagawa kasi may ginagawa sila, busy sila, nasa kitchen, pumunta sila sa kitchen, pero nagbabatuhan sila ng linya na mafe-feel mo. Alam mo yun? Parang totoong-totoo, parang may gustong marinig na sagot itong si Wancho kay Zai. Pero si Zai, parang o-open ko na ba? Ganon, parang ganon. So, may mga open-ended kasi na conversations na kailangan talaga nilang pag-usapan. So, yun ang mapapanood nyo sa movie. What I like about this film is, tumbok na talaga for the first 15 or 20 minutes ng movie. May feel nyo na doon na meron ng, nandun na yung highlight o pick ng storya. Hindi na yung parang pabebe, ganito. Di ba usually ganun yung mga movies? Parang they started as pabebe, yung mga kilig-kilig nila, and doon pala yung climax ng away. Pero ito, ayun, yung umpisa guys, mafe-feel nyo na kung gaano ka-intense yung scenes ng bawat eksena sa pelikula. So, magigets nyo yun if you will watch the film. First 15 to 20 minutes, mafe-feel nyo na nilalaro na nila yung mga emotion ni Juancho and Zai. So, I like the pacing. Fast pacing po siya, guys. Okay? So, fast pacing, ganon. Tapos yung pick, makikita mo pa, may pick pa na ganon. And mafe-feel nyo kung paano mag-heal yung character ni Wancho and Zai towards the film. Sa dulo, ganito, ganyan. At mapapatanong kayo kung magkakatuloy pa rin ba sina Wancho and Zai sa gitna ng mga wala pang closure, wala yung mga hanging questions kung bakit iniwan ni ganito, inang iwan sa ganito, ganyan. So, marami talagang mga kailangan yung malaman towards the film. Alam nyo yun? Parang, marami kasi siyang part na bibigyan kayo ng, ng hanging kung ano yung mangyayari. So, yun. Kasi ayoko mag-spill ng mga scenes doon kasi gusto ko mapanood nyo sa sinehan. Ayun, di ba? Siyempre, kailangan natin suportahan dahil alam naman natin na they gave their best performance at nakaka-proud tong dalawang ito in all fairness. Talagang professional talaga. Yung kwento, yun na nga, fast-pacing yung umpisa, and at the same time may pick, and at may pick pa. Tapos, ayun, yung dulo, makikita mo kung, okay. Ganun pala yung dulo. So, mafe-feel mo na may pinatutunguhan yung mga eksena, kaya ganun yung dulo. Ayun. So, yung mga characters ng iba supporting, yung si Mean, napakaganda rin. Konting mga linyahan lang, pero tatak na tatak. Sino pa? Sina Ketchup, ayan, parang daddy or parang lolo ni Wancho, si Mr. Noni Buencamino, napakagaling niya rin dito. Kyla Estrada,
deserve niya yung mga ganitong character, pero sana magkaroon siya ng parang, 'di ba, yung solo niya kasi ang galing niya talaga. Parang enough for the supporting role and bigyan niyo siya ng solo. Pero alam naman natin na dito sa Philippine showbiz industry, sumisikat ang mabilis sumikat ang mga artista kapag may mga love teams sila, 'di ba? So, yeah, napakagaling ni Kyla Estrada din dito. Sweet Lapus, so may mga eksena siya dito na matatawa ka. At yes, so may kulay din ang character ni Sweet Jan Lapus dito sa pelikula. Best scene? Okay. Best scene is, ayun. So, may mga kissing scenes po sila dito na hindi ko talaga expect na magagawa talaga nila yon. So, yun lang, yun na yung masasabi ko dahil yung reaction ko doon sa mga kissing scenes nila, wow, grabe, totoo ba to? Ginawa nila to? Ganon na ganon po. Sorry for my hair kasi talagang bangag na po tayo. Ganon na ganon talaga yung reaction ko. Tapos yung mga, ayun, parang highlights din yun guys. So, watch out for that dahil hindi nyo expect kung ano yung gagawin talaga nila doon sa movie. Because me, talagang na-surprise talaga ako. So overall, it's a mix of emotions, of kilig, iyak, drama, very relatable sa mga couples, sa mga walang closure dyan. Meron kayong mga businesses or may mga career kayo, pero isa-sacrifice nyo ba yung career nyo sa mahal nyo? Ifo-focus mo ba ang love life mo para ayusin yung love life mo para in spite of your career? Parang ganun guys. Marami talaga tayong mga mapupulot na aral dito on how to handle relationships. Lalo na kung gusto mo ba ng second chance or kung closure na ba at kung ano yung ba nga nangyari. At what I like about the characters of Wancho and Zai, kasi may mga hugot tong dalawang ito at maghihilom yan sa mga conversations at sa mga scenes nila towards the movie. Yung mga scenes nila, conversations, ayun. So, makikita nyo talaga kung paano yung characters ni Wancho and Zai is maghihil on their own way. Diba? Ayun. So, tutulungan ng isa yung isa para mag-heal yung isa. So, parang ganun, guys. So, I like the movie. Talagang tatak star cinema po talaga siya. Kung alam niyo kung sinasabi kong tatak star cinema, if you are a fan of star cinema movies, yung mga cinematography, yung mga great color grading ng movies, yung shots, of course, Direk Peterson Vargas did an amazing job, cinematography, yung mga linyahan, ang galing. Wala akong masabi. Very, really, may mga parts lang doon na parang, talaga ba? Sa tingin, parang ganito, parang gagawin mo ba sa ex mo yung ginawa ni Wancho kay Zai? Parang ganon. Parang feeling ko may mga scenes lang doon na parang ako syempre may ex ako, no. Parang magagawa ko ba to sa kanya? Parang ganon, parang titingnan mo kung kasi medyo may mga mapupusok na scenes doon at may mga ganito ba talaga na mangyayari na, ayun, I don't want to spoil some details of the movie. Ayun, so, for me, may mga scenes lang doon na parang, talaga ba, pwede mo ba ito gawin sa ex mo? Dahil may hugot ka sa kanya at dahil sinaktan ka. Parang gano'n, dahil sinaktan ka niya. Ayun. So, it talks about yun nga ng iwan tsaka iniwan. And, dami ko nang sinabi. Pero ayun na nga, very worth it. Iiyak kayo dito if makaka-relate kayo dito. If you have like very hugot na hugot sa mga relationships nyo, past relationships, ayun, talaga makaka-relate kayo dito. Dahil may mga, talaga, na tumbok talaga yung linyahan. I swear. So, malulungkot din kayo kung ano nga ba yung kinihinatnan ng relationship nila and all that. Lahat ng mga aspeto sa buhay, sa career, and their
love life. So, watch Unhappy for You because very recommended ko talaga ito na panoorin. At ito yung magbabalik Star Cinema movie after MMFF, I think so. And na love story because this is the parang syempre yung Star Cinema magaling talaga sa romantic drama, 'di ba? Alam naman natin 'yan, Starting Over Again, ay yung mga movies ni Piolo, John Lloyd, Angel, 'di ba? Magaling talaga yung Star Cinema kaya wala naman na tayong masasabi diyan. Kaya you should watch Unhappy for You because bakit kailangan nyo panoorin ang pelikulang ito? Nasabi ko nga, very relatable, mixed emotions, may iyak kayo, matatawa kayo at some points, at may hugot kayo. Kung makaka-relate kayo do sa character ni Wancho and Zai, ayun, so makikita niyo kung paano nila i-handle yung mga kailangan nilang ayusin sa mga gusot sa relationship nila. So may mga throwback scenes nga doon and yung present and yung mga throwback. So parang ano, 'di ba? Anong mangyayari? So watch Unhappy for You now showing na po in cinemas nationwide. Over 210 cinemas po siya nationwide ito. Kaya mga kapamilya, lahat ng mga tao at gusto nyong panoorin ito, it's a perfect date for you guys to watch Unhappy for You. Very much worth it talaga to watch. Dahil, ayun na nga, may mapupulot kayo and it's good talaga. It's good. Masaya itong panoorin, I'm sure. Dahil tagus sa puso. And totoong-totoo. And that's it for now. This has been Jigo Manangan TV. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Keep it here for more movie reviews. Keep on watching and stay tuned for more updates.